Sino nakakaalala nung kwento ng pagong? Tsaka yung kuneho. Ano yung isang kwento nyo lang sa kuneho? Actually, yung kwento ng pagong, minsan yun lang ang nakikita natin, no? At kung titignan natin ang isang kwento ng pagong, kung ikaw ay isang pagong, at ilalaban ka ng nanay mong pagong o ng lingkod, ng tawag ito, ng master mong pagong, sa isang katulad niyang hayop, di ba, ano ba nakakalaban ng pagong? Anong hayop pa nakakalaban niya? Kuneho. Di ba, siguro iniisip na pagong, nung ilalabas sa competition, siguro iniisip niya, ano ba naman tong master ko? Di ba niya naiintindihan yung ugali na yung mga pagong ay mababagal? Tapos kalaban namin ay matutulin. Di ba? Parang napakahirap, no? Parang mahirap sundin yung master niya. Lalo siguro kung mga nakakakita, siguro sa competition na yan, makikita doon, mga kalabaw, kabayo, o mga matutulin. Siguro baka pinagtatawanan yung pagong, no? Sabi siguro ng mga kalabaw, ano naman itong pagong na to, lumaban pa sa competition. Ang kalaban niya, 1 kilometro na ang layo niya, aabutan pa siya. Alam niyo yun? Pero, di ba? Nagpatuloy yung pagong. Siguro ang panalangin ng pagong, sana yung kundi mga kalaban ko, mahilig magmarites. Para lang humihinto. Kaya di ba, kaya siya nanalo dahil kaya hinto ng kuneo. Pero yung pagong, nag-stay sa isang dakilang panawagan ng kanyang master. Mahirap maglingkod sa isang katulad niyang lahing mahihina, pero nagtiwala siya sa kanyang master na nangako at tapat na merong panalo kapag siya ay naglingkod ng tapat sa kanyang master. Nakuha niyo yung point? Kaya yung title natin sa book of series ngayon ng chapter 13, maglingkod ng wakas dahil pag-ibig niya ay wagas. Sa tingin niyo, napakadali ba yung maglingkod ng wakas? Actually, sabi ko nga, Panginoon, kung kukunin mo na ang buhay ko ngayon, wag muna. Kasi hindi pa ako nakakapaglingkod sa iyo ng wagas. Alam niyo yun? Kasi sa paglingkod sa Diyos, talagang susuriin mabuti ang isang kalalagayan ng iyong puso, ng pananampalataya mo, kung totoong tunay kang naglilingkod sa Diyos ng wagas. Na-experience niyo na ba sa buhay niyo yung pinakamahirap na kalalagayan na parang ayaw mo na maglingkod sa Diyos? Naka-experience na po ba tayo ng isang mabigat na kinaharap na pagsubok, tapos bigla kang tatalikod sa Diyos? O magpapatuloy ka sa paglilingkod ng Panginoon? Dahil marami sa kapanahonan natin, iilan lang ang naglilingkod ng wagas o ng wakas o ng wagas sa Panginoon kahit may mga problema. Amen. At minsan, hindi nakakapaglingkod ng wagas ang ibang mga tao sa Diyos kapag maraming material na bagay sa buong buhay. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang halimbawa na ipinakita ng Bible sa Book of Romans chapter 15. Buksan natin ang ating po mga Bible. Yung Romans chapter 15. At isa pa sa nakakalungkot, kapag binasa mo yung buhay ni Moses, alam niyo po si Moses, isa siyang matapat na lingkod ng Diyos. Tama po ba? Si Moses. Pero pag binasa mo yung Book of Chronicles chapter 16, makikita mo ro, dinala siya ng Panginoon sa ibabaw ng bundok at ipinakita sa kanya yung Kanaan na pupuntahan ng mga Israelita. Sa haba ng paglilingkod ni Moses sa Diyos, na naglabas, ginamit siya ng Panginoon, ilabas ang mga Israelita sa Ehipto, ng ilang taon, ginabayan, pero pagdating sa Kanaan, ipinakita sa kanya ng Diyos, ano sabi sa kanya ng Diyos? Hindi ka makakapasok sa lupang pangakong yan. Sa tingin kaya ni Moses, ang tagal kong naglingkod sa Diyos. Naglingkod ako ng wagas. Tapos,
Hindi ako sinama sa lupang pangako. Dahil may plano ang Panginoon. Higit sa lupang pangako ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Saan? Nung magkaroon ng transfiguration sa harapan, si Jesus Christ, si Elijah, kasama siya sa ipinakita doon at nakita ng maraming tao. Kaya napakahirap, lalo tigit sa kapanahunan natin. Pero tandaan po natin, may mga halimbawa mula sa Biblia na dapat po nating titignan at tutularan hanggat kaya nating sumunod at magpasakop sa banal na Espiritu ng Panginoon. Isa sa pinakamahalagang halimbawa ng Biblia, ang nag-iisang si Jesus Christ. Naglingkod ng tapat ang ating Panginoong Yesus sa kanyang Ama. Di ba nung manalangin siya sa Gethsemane, ang sabi niya, Ama, baka pwede naman, may alis to sa akin, nahihirapan ako. Pero from Genesis pa lang, ipinangako na ng Diyos sa'yo, sa akin, ang tagapagligtas. Kaya kahit mahirap sa Panginoong Yesus, mababasa natin yan sa aklat ng Lucas, no, sa chapter 22, verse 39 and 14. No, yung ginawa ng Panginoong Yesus sa Gethsemane, nanalangin para sa iyo, para sa akin, ng kaligtasan. Sa Genesis pala, makikita natin na ipinangako na siya ng Panginoon o ng Diyos Ama na ililigtas niya ang tao sa pagkakasala. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, ang Panginoong Yesus ang tunay na naging tapat sa harapan ng Panginoon. Basahin natin yung 15, verse 8 hanggang 13. Meron po ba tayo dyan sa ating ayan. Basahin natin. Sabing ganon, sinasabi ko sa inyo na dumating si Christ bilang servant ng mga Jews para ipakita na tapat ang Diyos at tumupad siya sa mga pangako niya sa mga ancestor nila. 9. Kayo po magbasa. 1, 2, 3. Verse 10, at sinabi uli ng Scriptures, magsaya kayo mga Gentiles, magsaya kayo kasama ang bayan ng Diyos. Verse 11, basa po kayo. Verse 12, at sinabi pa ni Isaiah, may panganganak galing sa lahi ni Jesse, magiging leader siya ng mga Gentiles at siya magiging pag-asa nila. Verse 13, sabay-sabay po tayo. Pinag-pray ko sa Diyos na ang source ng pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya, para mas lalo lumakas ang pag-asa ninyo sa tulong at kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi po ba? Sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sa kapanahunan natin na mga nagbabasa ng Biblia, na dapat tayong magtiwala at magsaya dahil ipinanganak mula sa lahi ni Jesse ang isang tagapagligtas, ang isang leader na kung saan ay pangungunahan tayo. Kaya sabing ganun, sasamba ang mga Gentiles, sasamba ang mga nakakilala sa Panginoon, pupurihin ang Diyos Ama dahil ipinakita ng Panginoong Yesus ang kanyang katapatan mula nang siya ay mabuhay sa mundong ito at ipangaral ang mabuting balita hanggang sa siya ay patayin at ipako sa krus ng Kalbaryo. Ito yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ipinapakita yung katapatan ni Kristo na tunay na paglilingkod sa Panginoon na kahit mabigat, na kahit may mga suliranin, hindi niya itinanggi, hindi niya tinakasan yung kanyang responsibilidad bilang anak ng Diyos na mapako sa krus para sa kaligtasan ng mga taong magtitiwala at sasampalataya sa Kanya. Amen. Kaya bilang mga
tagasunod ng Panginoon o mga niligtas ng Panginoon. Isa ito sa paalala at pinapakita sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, nung binasa ko yun, sabi ng Bible na ang isang araw ay parang, ang isang libo ay parang isang araw sa Diyos. Amen? Sa book of, saan yun? Sa aklat ng Awit 90, di ba? At binanggit din ito sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 8, no? Yung isang libo parang isang araw sa Diyos. Kaya nung likain ng Panginoon ang mundo, 6 na araw, sa atin 6 na taon na yun, 6,000 years na. Pero sa Diyos ay yun ay 6 na araw pa lamang. Kaya nung pinadala ang Panginoon sa lupa, no, nabuhay ang Panginoong Yesus ng 30 years, ikukumpir mo sa araw ng Diyos, kumbaga sa araw, hindi pa masyadong mahaba ang panahon. Kaya, yung paglilingkod ng Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ipinakita niya at ipinaranas niya yon at ipinadama sa Diyos Ama yung kanyang katapatan hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya ipinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Romans na dapat purihin, ang sabing gano'n, magpupuri ang mga tao, yung mga Gentiles sa kanya. At sabing gano'n, magsaya kayo mga Gentiles, magsaya kayo kasama ng bayan ng Diyos. So ito yung bagay na iniwan ng Panginoong Yesus sa mundo. Ang magpuri at magpasalamat, maglingkod sa Diyos Ama. Ang Panginoong Yesus, ang isang tunay na nag-iisang halimbawa na ipinapakita sa Biblia ng paglilingkod ng wagas sapagkat ang sabi niyang ganon, dahil sa pag-ibig niya ay wagas. Kaya bilang mga mananampalataya, nawa lagi nating maalala o lagi nating isaisip, isa puso na ang pag-ibig ng Diyos ay wagas o ay tapat. Kaya makakapaglilingkod tayo hanggang wakas sapagkat ipinaparanas ito ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Ang paglilingkod sa Diyos ay tunay na hindi po talaga madali. Lalo tigit sa kapanahunan natin ngayon. Nagkakagulo na ang buong bayan, ang buong mundo. Ang paglilingkod nawa natin sa Diyos, ang pagbabahagi ng mabuting balita at patuloy na pagdulog sa Diyos, pananalangin ay patuloy po nating maipadama sa ating pong Diyos na dakila. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus nung siya ay nabuhay dito sa lupa sa loob ng 33 taon ng kanyang pamumuhay bilang tao. So wala tayong makikita sa kanyang pamunuan, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pamumuhay na hindi siya naging matapat sa Diyos. Na hindi siya naglingkod, na talagang naglingkod siya ng matapat sa kanyang Ama kung saan siya ay pinadala sa mundong ito para sa kaligtasan ng maraming. At isa rin ito sa ipinakita ni Pablo. Yung paglilingkod ni Pablo sa chapter 15, verse 14 hanggang 24. Tingnan naman po natin yung halimbawa ni Pablo. Bakit sinasabi ni Pablo ito na maglingkod ng wagas o ng wakas dahil sa pag-ibig niya'y tapat. So si Pablo, isa sa pinili ng Panginoon na maging instrumento rin sa mga Gentiles. Tama po ba? So, ano po ang naalala nyo kay Pablo nung siya ay tawagin ng Panginoon? Isa sa pinakamahirap din niyang karanasan sa pananampalataya. Sa Book of Acts, makikita po natin yan. Diba? At si Pablo, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, isa siyang traidor, isa siyang mamamatay tao, isa siya sa may kapangyarihan na kahit ilang tao pwede niyang patayin, lalo tigit ang mga tinawag ng Diyos, ang mga Kristiyan sa kapanahonan niya. Pero dumating yung pagkakataon na siya ay maging instrumento ng Diyos, panahon na ng pagkatawag sa kanya, mula sa daan ng Damasco, siya ay nakakilala mula doon sa aklat ng mga gawa sa chapter 9. Kung maalala po natin nyo, ang kalagayang naganap kay Pablo. Kaya si Pablo ay lingkod ng Panginoon dahil marami siyang
nailapit at naipangaral niya ang mabuting balita sa iba't ibang lugar. Tunay na ang kanyang paglilingkod ay naging tapat din sa Panginoon. At makikita natin ang isa sa mga pagsubok ni Pablo sa kanyang buhay ay kahit na ang kanyang katawang lupa ay mapatay, maparusahan, mapahirapan na hindi siya tumitigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lalo tigit nung sabihin sa kanya ng Panginoon o ng Banal na Espiritu. Ano yung naalala yung sabihin sa kanya ng Banal na Espiritu? Huwag ka pumunta sa Jerusalem. Bakit ayaw siya pumunta sa Jerusalem? Ng Banal na Espiritu, di ba? Mula doon sa bibig ng isang propeta na ano pangalan ng propeta na binabanggit sa Book of Acts? Naalala niyo po ba yon? Nang makaharap ni Pablo, ang propetang ito, tinanggal ang kanyang belt at sinabi sa kanya ni Propeta Abagus, no? Ang sabing ganon, huwag kang pumunta sa Jerusalem dahil iginapos yung kanyang belt sa kanyang mga kamay at paa. Ang sabi sa kanya ng propeta, ganito ang gagawin sa iyo ng Diyos. Ay, ganito ang gagawin sa iyo sa Jerusalem. Pahihirapan ka. Pero alam niyo po, sinabi ni Pablo, balikan lang po natin yung kanyang buhay sa aklat po ng mga gawa. Dahil isa sa pinakalingkod ng Panginoon, si Pablo, ay talagang makikitaan mo ng kanyang katapatan at paglilingkod sa Diyos. Meron po ba kayo dyan sa aklat ng mga gawa? Sa chapter 21, verse 10. So, meron pa ba tayo dyan? Chapter 21. Isa ito sa pinarinig kay Pablo. Pero dahil alam ni Pablo na siya ay tinawag ng Diyos para maglingkod at maging instrumento ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa mga Gentiles, hindi niya ito tinakbuhan, hindi niya ito tinanggihan nang sabihin sa kanya ng isang propeta ng Panginoon sa aklat ng 21 ng mga gawa. Mula sa verse 10 hanggang 13, ito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Ilang araw na rin kaming nandoon nung dumating ang isang propeta galing sa Judea, si Abagus. Pinuntahan niya kami, tapos kinuha niya yung belt ni Paul at itinali niya sa sarili niya mga paa at kamay. Sabi niya, ito ang sinasabi ng Holy Spirit. Ganito, itatali ng mga Jews sa Jerusalem ang may-ari ng belt na ito. Pagkatapos, ibibigay siya sa mga Gentiles. At ang sabi ni Pablo, nang marinig ito sa verse 12, nakiusap kami sa iba pang nandoon na wag nang tumuloy si Pablo sa Jerusalem. Ito ang isang masarap at tunay na paglilingkod ni Pablo na may wagas. Dahil ang Diyos ay tapat na tumawag sa kanya at sa atin. Pero sumagot siya, anong ginagawa ninyo? Bakit kayo umiiyak? Sinasaktan ninyo ang kalooban ko. Nakaredy ako, hindi lang para makulong sa Jerusalem, kundi kahit mamatay pa para sa Panginoong Yesus. Amen? Isang halimbawa ng paglilingkod sa Diyos ang buhay ni Pablo. Walang makakatulad marahil sa buhay ni Pablo. Meron man, maaaring iilan lang. Yung mga disipulo, sila Pedro. Pero sa kapanahonan natin, palagay ko, iilan lang makakatulad ni Pablo na makakapaglingkod ng ganito. No? Halimbawa, ikaw, daling ka ng Diyos sa isang lugar, magbahagi ng mabuting balita. Halimbawa, sabihin sa inyo, daling kaya ka na sa Bicol, ang dami agad natanggi. Amen. Kasama ako doon. Joke lang. Di ba? Pag dinala ka ng Diyos, actually, wala pang paggapos. Hindi pa sinasabi ng lingkod ng Diyos, Kuya Jasper, wag ka pupunta doon kasi doon may gutom ka, wala kang kakainin. Sabihin kayo ni Jasper na, Pas naman, tinawag ako ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Di ba? So siguro talagang
Apakasarap, no? Pero sa panahon natin, basta tagal nang mananampalataya sa Diyos, pero hirap. Di natin maunawaan kung bakit hindi maibahagi ang mabuting kaligtasan na natanggap niya at naipamuhay niya at ipinakita sa kanya ng Diyos, hindi maibahagi. Kaya nga doon sa series natin, dinaanan nito ng Book of Romans, di ba? Ibahagi. Ikaw ay pinili, dapat magbahagi. Hindi ikaw ay pinili para magsarili. Joke lang. So, kailangan mong ibahagi. Ito ang buhay ni Pablo. Mula pa lang sa Book of Acts, naranasan na niya na ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero hanggang sa dumating sa punto ng kanyang buhay, kaya sinabi niya kahit ang kanyang sarili, alam niya, ba't kayo umiiyak? Sabi ni Pablo. Alam kagad ni Pablo. Bakit po? Kasi sa Damascus pa lang, pinangako na sa kanya ng Diyos. Pinangako na siya ng Panginoong Yesus na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ano ang pinangahawakan natin ngayong salita ng Diyos na magpapatuloy tayo sa paglilingkod ng wakas sa Panginoon? Yung pangako ng Diyos na yan sa iyo, panghawakan mo yan. Magtiwala ka dyan. Si Pablo, pinagtiwalaan ang pangako ng Diyos. Kaya sabi niya, kahit mamatay ang aking katawang lupa, ay magpapatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos. So, ipinaalala niya sa kanyang mga kapwa mananampalataya na hindi dapat magulumihanan ang puso na naglilingkod sa Panginoon. Kaya si Pablo, isa sa tunay na tagapaglingkod ng Panginoon. Tingnan natin yung Romans chapter 14, verse 15 hanggang basahin po natin para mas lalo nating makita yung kanyang mga pangungusap at pananaw bilang isang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, sure ako, talagang mabuti kayo at matalino at kaya ninyong tularan ng isa't isa. Pero ang sulat na ito, nilakasan ko ang loob ko para i-remind kayo tungkol sa isang bagay na ginawa ko. Ginawa ko ito dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos sa akin. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ko ng isang priest at mag-preach na magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap na offering ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Verse 17, dahil nakipag-isa ako kay Christ Jesus, may dahilan ako para maging proud sa paglilingkod ko sa Diyos. Ang ipinagmamalaki ko lang kung paano ko ginamit si Christ para ilid ang mga Gentiles na sundin ang Diyos. Nagawa to ni Christ gamit ang salita at gawa. Sa kapangyarihan ng mga himala at nakabibilib na bagay at sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at dahil dito, totally, na-preach ko ang magandang balita tungkol kay Christ. Sa biyahe ko mula sa Jerusalem hanggang Illyricum, ang goal ko ay i-preach ang magandang balita sa lugar na hindi pa kilala si Christ para hindi ako magtayo ng pundasyon na inilagay ng iba. Gaya ng sinabi ng Scriptures, makikita siya ng mga hindi pa nasabihan ng tungkol sa Kanya at maintindihan siya ng mga hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Iyan ang dahilan kaya hindi matuloy-tuloy ang pagbisita ko sa inyo. Pero ngayong natapos ko na ang trabaho ko sa mga lugar na ito at dahil sa matagal ko na kayong gustong puntahan, sana magawa ko ito ngayon. Plano kong dumaan sa inyo sa biyahe ko papunta ng Spain at sana matulungan ninyo ako sa pagpunta ko doon pagkatapos ng masaya kong pagbisita sa inyo ng sandali. Di ba? Pinaliwanag ni Paul paano siya naglingkod. Ipinakita niya sa mga taga-Roma na siya ay may proud sa sarili na siya ay lingkod ng Diyos. Amen. Sa panahon ngayon, maraming proud sa sarili, pero hindi sa paglilingkod sa Diyos. Maraming, grupo,
Hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran. Ibang mga bagay ang pinaglilingkuran nila, kaya inaangkin nila yung mga pagpupuri sa kanila mga sarili. Pero si Pablo, maliwanag na sinasabi niya sa kanyang mensahe mula sa aklat ng Romans, no, servant siya ni Christ sa mga Gentiles. Laging pinipreach ang mabuting balita ng Diyos, yung kaligtasan ng Panginoon. At lagi niya sinasabi sa kanya na siya ay tunay na lingkod ng Diyos at ipinagmamalaki niya yon sa Panginoon. Nawa, sa panahon po natin ngayon, matularan natin ang mga lingkod ng Panginoon sa kapanahunan natin. Marami na ang lingkod ng Diyos ang kinuha. Kaya tayo nagpapasalamat dahil sa kanilang buhay. Alam niyo po kung darating ang panahon, totoong darating ang panahon kapag tayo ay dinala na ng Diyos sa kanyang kaharian, alam niyo po, nanganapin ko, hindi si Moses. Yung lingkod ng Diyos na ginamit ng Diyos sa buhay ko. Pagpapasalamat ko sa Panginoon sa harapan niya, na salamat sa buhay ng taong ito na naging instrumento ng Diyos para makakilala ako sa iyo. Amen. Sana yun din ang maging kasaysayan ng buhay natin sa mundong ito. May mga tao nga hanapin tayo sa kaharian ng Diyos at sasabihin sa harapan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu, salamat sa buhay ng taong ito mula sa simbahan na kung saan nakilala ko si Kristo at siya naging instrumento po ninyo. Amen. So isang bagay na ipinapakita at paalala ni Paul sa buhay po natin, ang kanyang paglilingkod ay tunay na ipinakita niya ng labis. Malapit na, mag-alas 7 na pala. 7:20 na. Tingin ako sa orasan, alas 7. Joke lang. So, di ba? So, pinapakita ito ng Book of Romans, ang buhay ni Paul, ang kasaysayan ng buhay ng Panginoong Yesus, yung mga tapat na lingkod ng Diyos na hindi iniwan ang panawagan ng Panginoon, hindi binigo ang Diyos sa isang dakilang pagsamba at pagpupuri, kahit ang mga taong hindi ganap na iniligtas o dahil hindi nakakilala sa Panginoon, naging instrumento sila ng Diyos para makakilala sa Diyos. Kaya malaking blessing sa atin yun. Yung makakilala tayo sa Diyos. Amen. Noong kilala natin ang Diyos, dito lang. Lahat ng tao kilala ang Diyos, dito lang. Pero walang pagbabasa ng mabuting balita, walang pakikinig ng mabuting balita. Ako nga dahil kong kinikwento sa aking mga kumpare, kapag ako'y papasok lang ng simbahan, pag birthday ko lang. Pagkatapos nun, wala na. Wala na akong senaryo sa simbahan. Wala na akong pakialam sa simbahan. Pero salamat sa mga lingkod ng Diyos na naging matapat at patuloy na ibinuwis ang buhay, ibinahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tayo ngayon ay nagpapatuloy na nagbabasa at nakikinig ng mabuting balita ng Diyos. Kaya blessing yan sa atin. Kaya kapag pumupunta ka ng simbahan, may pagpapalang nakalaan sa iyo ang Diyos. Maraming Kristiyano hinihintay ang pagpapalang pisikal. Pero tandaan po natin, gugunaw ang lahat ng bagay na yan. Kailangan natin yan hanggat nandito tayo, pero hindi yan na maging sentro ng buhay ng bawat mananampalataya ng Diyos sa mundong ito. Ang sentro ng buhay natin ay yung tunay na paglilingkod ng wagas dahil ang tumawag sa atin, dahil ang pag-ibig niya ay wagas. Baligtad, maglingkod hanggang wakas dahil pag-ibig niya ay wagas. Kaya kung tayo maglilingkod sa Diyos, bigay na natin hanggang wakas. Hanggang pumuti ang buhok natin. Nakita niyo ba yung mga katabi niyo dyan? Nasa harapan niyo, mapuputi na ang buhok. Pero yung iba ayaw pumuti ang buhok. Nagpapakulay ng brown. Hindi, joke lang. Kaya mo naman, okay lang yan. No problema dyan. Pero tandaan natin, hanggat pumuputi ang buhok natin bilang tao sa mundong ito, lalo nagiging mas malalim ang paglilingkod natin sa Diyos. Sa mga kabataan, marami pa kayong tatahaking landas ng pagsubok. Kapag dumating ang mabigat na pagsubok sa inyo, tiyak may darating. Asahan natin may darating na pagsubok.
At diyan matetesting ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. So nawa, patuloy na makita ng Diyos yung mga puso natin na patuloy na maglilingkod ng wakas. Sapagkat tunay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya si Jesus Christ, si Paul, ng mga nakatim, si Jesus Christ nga, anak na ng Diyos, nakaranas na ng mabigat na pagsubok. How much more pa tayo? Hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Mula lang sa biyaya at habag ng Diyos, kaya tayo naligtas. Kaya kung may pagsubok na dati sa buhay po natin, magpapatuloy tayo sa Diyos. Amen. Hindi natin iiwan ang panawagan ng Panginoon. Lalo tigit kapag tayo pinayaman o pinayabong ng Diyos ang ating buhay sa lupa, dapat mas lalo tayo maglingkod ng wagas hanggang wakas sa ating Diyos na tagapagligtas. Kaya pinapaliwanag ni Pablo ang buhay ng pagiging tapat ng Panginoong Yesus mula dyan sa chapter 15 verse hanggang 13, 8:13, at maging sa buhay ni Paul, talagang sa dami niyang naranasan, bugbugin, itapon, madala sa dagat, malubog ang mga barko, no, hindi maintindihan ng kapwa, Parisi, di makita ng kapwa Hudyo, pero nagpapatuloy si Pablo sa isang dakilang panawagan ng Diyos para purihin. Kaya naman, mula dun sa kanyang paalala, maraming Gentiles ang nagpuri at pasalamat sa Panginoon. Palakpakan niya natin ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa ating pong mga buhay. Ika-8 ng series sa Book of Romans 13. Ika-3 point, mula sa paglilingkod, maglingkod ng wakas dahil ang pag-ibig niya ay tapat. Sino ang hinalimbawa ng Book of Romans? Mga hintil. No. Sa panahon ni Pablo, maraming hintil ang nakakilala sa Diyos. Saan nagsimula nang makakilala ang mga hintil? Natandaan nyo sa Book of Acts na pinag-aralan natin, na siniris natin, saan nagsimula at paano sila nakakilala sa Panginoon, paano sila ipinagtanggol ng mga disipulo ng Panginoon. Di ba? Saang lugar sila, saang bayan, saang simbahan sila nanatili. Naalala po ba natin? Sa simbahan ng mga Corinth. No, makikita natin yan. Mula dyan sa Book of Acts, chapter 14 hanggang 27, at sa Acts 15, verse 1 hanggang 35, ito yung mga pagpapalang natanggap ng mga Gentiles spiritually. No? Mula sa buhay ng mga disipulo, di ba sabi ng ibang mga Pharisee at ng mga Saduseo, hindi sila kailangan dito. Hindi sila pangkat ng kaligtasan kasi marurumi sila. Kailangan sila i-circumcision. Sabi ng ibang, di ba, pinag-usapan yon. Sino nagtanggol sa kanila? Sila Peter, sila James, kasama si Paul, lahat ng disipulo. Ipinagtanggol ang Gentiles. Bakit? Ito ang plano ng Panginoon. Iligtas ang mga Gentiles, kaya pinili si Pablo para maging disciples ng mga Gentiles. At sa kwento ng mga Gentiles, nakatanggap sila ng pagpapala mula sa Diyos dahil sa mga lingkod ng Panginoon. At dumating yung punto, walang nagawa ang mga Pharisee at ang mga Saduseo na humahad lang sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang mga Gentiles ay nakakilala sa Panginoon hanggang sa kapanahunan natin, nagpapatuloy ang mabuting balita para iligtas sila. Dahil may mga lingkod ang Diyos na ibinabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa Panginoon. So mababasa natin yan sa Book of Acts chapter 14. Daanan lang po natin ito para po sa buhay ng mga Gentiles kung bakit sila nakakilala sa Panginoon. Ang chapter 14 verse 27.
Wala yung aking... Ayan. 14:27. Pagdating nila sa Antioch, ginadhan nila ang mga tao sa church. Kinuwento nila ang lahat ng nagawa nila sa tulong ng Diyos at kung paano niya binuksan ang daan para maniwala ang mga Gentiles. Diba? Ginamit ng Diyos ang mga disipulo sa simbahan na Antioch sa Corinth at sila ay nakakilala sa Panginoon. At sa chapter 15, mali pala yung binasa ko, 14 muna pala sa 27. Tama, 14. Tapos sa 27, ito ang kanyang sinabi sa 15 verse 1 hanggang 15. Mahaba-haba. Pero dito makita na natin, dumating sa Antioch ang ilang mga lalaking galing sa Judea at tinuruan nilang ang mga disciples. Sinabi nila, hindi kayo mahiga sapagkat hindi kayo nagpapatuloy gaya ng sinabi sa law ni Moses. At inututulan ito nila Paul at nila Barnabas, naging mainit ang pagtatalo nila sa mga lalaki iyon tungkol dito. Pero niyo po, ililigtas na ng Diyos ang tao, ahadlangan pa ni Satanas. Buti na lang. Sabihin niyo, buti na lang. May lingkod ang Diyos na handang ipagtanggol ang mabuting balita ng kaligtasan. Nga? Pinagtanggol nila Pablo, nila Bernabe, ang mga Gentiles sa kanilang kapanahunan nang sila nangangaral ng mabuting balita. So, hindi nila pinabayaan ang mga Gentiles. Bakit? Ito ang kalooban ng Diyos, ang maligtas ang mga Gentiles sa kanilang kapanahunan. Kaya ipinangaral nila ang mabuting balita. Kaya ito ang tunay na pagpapala na natanggap ng mga Gentiles. Kaya sabi ni Pablo sa kanila na mga Gentiles, yung pagmamalasakit ng mga hintil. Alam niyo po, bakit nagkaroon ng pagmamalasakit ng mga hintil? Dahil sa pagpapalang espiritual na kanila natanggap mula sa biyaya at tabag ng Panginoon. Basahin natin yung verse 25 hanggang 33 ng Book of Romans, chapter 15. Kung bakit nagkaroon ng pagmamalasakit ang puso ng mga Gentiles sa kanilang kapanahunan sa pamumuno ni Pablo bilang disipulo nila sa pananampalataya. Verse 25 hanggang 33. Ang sabing gano'n, pero ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem para mag-serve sa mga Christian doon. Kasi masaya-masaya nagbigay ng tulong ang mga church na Macedonia at Achaia para sa mahihirap na Christian sa Jerusalem. Masaya sila na gawin ito. Actually, dapat lang silang tumulong kasi nakishare ang mga Gentiles sa spiritual blessing ng mga Jews. Di ba? Ang sarap yung maging parte ka ng pagpapala ng Diyos sa mga lingkod ng Panginoon o sa mga kapatid sa pananampalataya ng Diyos. Bakit? Naging parte ka ng biyaya at pagpapala sa spiritual na bagay. Kaya ang sabi ng scriptures, sa binabasa natin, para tulungan ang mga Jews pag natapos ko na to, at naibigay ko lang lahat ng tulong na kinolekta para sa kanila, dadaan ako sa inyo bago ako tumuloy sa Spain. Alam kong pag narating ko na sa inyo, darating akong dala ang umaapaw na blessing ni Christ. Mga kapatid, gusto kong makiusap sa inyo sa tulong ng Panginoon nating si Jesus Christ at sa pagmamahal na ibinigay ng Espiritu, samahan ninyo akong mag-pray at ipag-pray ninyo rin ako. Ipag-pray ninyo na iligtas ako ng Diyos sa taga-Judea, sa mga taga-Judea na hindi naniniwala kay Christ. Ipag-pray nyo din na tanggapin ng mga nasa Jerusalem ang pag-serve ko sa kanila. Sana payagan ako ng Diyos na makapunta sa inyo at magkaroon ako ng masaya at nakaka-relax na time kasama ninyo. Sana samahan kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa lahat. Amen. Diba? Sabi nung binasa natin,
Mula nung makatanggap ang mga Gentiles ng pagpapala espiritual sa buhay ng mga Hudyo, naroon ang kanilang mga puso naman na nagkaroon ng malasakit para abutin. Marahil ang mga Gentiles isang tao na mayaman sa mga material na bagay. Kaya ang sinasabi na scriptures, tinulungan nila. At ang sabi ni Pablo, dapat lang kasi nagkaroon sila ng pagpapalang espiritual sa mga Diyos. So dapat ganito rin ang pananampalataya ng marami sa panahon ngayon. Nagiging parte ng kaligtasan ng ating pamumuhay o hanap buhay o anumang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bakit po? Kasi nakatanggap tayo ng pagpapalang espiritual sa mga taong nagiging instrumento ng Panginoon. Yung kung saan yung pagpapalang pisikal o material na bagay o financial ay ginagamit para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Pablo, pupunta ko yan, dadaling, kinokolekta ni Pablo yung mga kaloob, yung mga biyaya, mga pagbibigay ng mga Gentiles para sa mga taga-Jerusalem. Dahil ang Jerusalem, alam natin, mula sa kanyang pagkaka-describe sa kanya ay maraming mga Christian doon na medyo hindi angat ang pamumuhay. Kaya itong mga Gentiles na nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng pusong malasakit. Bagamat hindi kalahi, bagamat hindi kapwa Hudyo, pero nanatili sa puso ng mga Gentiles. Kung wala ang mga Hudyo, walang kaligtasan ang Gentiles. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung wala ang mga Hudyo, wala tayong kaligtasan. Pero dahil sa biyaya at tabag ng Diyos, naligtas tayo. Hindi tayo ang sentro ng kaligtasan, pero ang puso't pagmamahal ng Diyos, pinalawak para abutin ang mga taong hindi karapat-dapat mahalin at iligtas katulad natin. Kaya ang mga Gentiles na makakilala sa Panginoon at tumanggap ng pagpapala, naramdaman at dumaloy sa kanilang puso yung pagmamalasakit nila sa mga kapatid sa pananampalataya. Walang iba kundi ang mga Hudyo. At yun yung series natin nakaraan sa puno, di ba? Yung punong dinescribe. Ikaw ay puno na hindi naman talagang puno ng ulibo, idinugtong lang sa isang puno na may ugat mula sa ulibo at mula sa ibang ligaw na sanga na idugtong sa tamang puno na munga. At nung magkabungan, nagkaroon ng pagbabahagi sa iba. Amen. At tayo yun, mga ligaw na sanga na inugpong sa tunay na puno ng ulibo. Na ang puno ay ang mga Israel at ang ugat ay ang Panginoong Yesus o ang Diyos na nagbibigay bunga sa mga Hudyo. Pero dahil sa puso ng mga Hudyo na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi sila totally kinalimutan ng Panginoon. Pero dahil gusto ng Diyos, maligtas ang lahat. Nagputol ng isang sanga para disiplinahin ang mga taong ayaw sumunod sa Kanya at yung mga tao na hindi karapat-dapat o yung sanga na walang halaga, wala ng buhay, idinugtong sa isang puno ng ulibo at siya ay nagkaroon ng buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging pagpapala ka sa iba. Amen. Dapat naging pagpapala tayo sa iba. Ang iba nakakalungkot. Hindi na nga naging pagpapala, marami pa nasasabi. Joke lang. Pero wala dito yon. Sabi natin, wala dito yon. So lahat tayo may pagpapala na tinanggap sa Diyos, marapat lang na tayo maging pagpapala rin ng Panginoon para sa iba. Ito ang pangatlong kasaysayan na sinasabi ni Pablo sa huling aklat ng kanyang sinulat sa Roma para sa mga hintil at ipinapaalala hanggang sa kapanahunan natin, ang pusong pagmamalasakit ay tunay na ang Diyos ang maglalagay. Dahil kung tayo lang ang tatanungin, walang pagmamalasakit ang puso natin. Pero dahil sa biyaya, habag at salita at banal na espiritu, dumadaloy yung ating mga puso, sa ating mga puso, yung pagkakaroon ng pagkahabag o pagmamalasakit
para sa mga simbahan, lalo tigit sa ganong senaryo. Malapit na matapos, natutumba na yung aking ayan. Actually, kahapon, talagang sabi ko, hindi ko maubos maisip paano aaralin ang mensaheng ito. Kasi bigyan mo na ako ng pagkakataong ibahagi ang panalangin, pagbasa ng Biblia, pero yung paglilingkod ng wagas, alam niyo po yun? Yung maglingkod ka ang wagang wakas, napagbiruan nga namin sa Perlas, ang hindi makakapaglingkod ng wakas, hindi maliligtas. Joke yun, ha? Lahat tayo ligtas. Kaya lang hinahanap lang talaga sa ating mga buhay, yung maglingkod tayo ng wakas. Dahil pag may pagsubok ka, dapat nagpapatuloy ka sa Diyos. Di ba? Maraming Christian nagpapatuloy sa Diyos kahit maraming pagsubok. Ang iba, pag marami ng pagsubok, lumalayo sa Diyos, wag, dapat lalong lumalapit sa Diyos. At kapag maraming blessing, wag ka rin lalayo sa Diyos. Lagi kang palapit sa Diyos. Amen. Kasi pag lumayo ka na sa Diyos, para mo na rin sinabi sa sarili na di mo kailangan ng kaligtasan. Di mo kailangan ng Diyos. Malungkot yun. Isa yan sa mga gagawin ng kaaway para hindi ka makapaglingkod ng wakas. Pero tandaan po natin lagi, kahit balik-baliktarin natin ang banal na kasulatan, ang Biblia, tandaan po natin, ang pag-ibig niya ay laging tapat, magpakailan-kailan pa man. Hindi man tayo magkakasundo, dahil magkakaiba tayo ng kaisipan, o sa isang sambahayan, tandaan po natin, ang Diyos ay manatili pa rin hanggang tapat. Kaya ako nung isang gabi, kagabi, dinisenyo siguro, inalaw ng Diyos, dahil minsan pag may mga problema, kinakabahan ako. Pero nung dumating yung problema, kagabi, hindi ako kinabahan. Kaya sabi ko, Panginoon, dumating man ang pagkakataon na darating ang araw, magkakawalay-walay kami, 3 na nga lang kami sa bahay, magkakawalay-walay kami. Pero ang panalangin ko, Panginoon, nawa, yung pananampalataya kay Kristo, huwag mawawala. Kasi ito ang isang bagay, darating pa rin ang panahon, magkikita-kita pa rin kami sa kaharian ng langit. Amen. Tiyak dito yun, magkakawalay-walay tayo. Mga anak natin, mga asawa natin, sino kukuhin una ng Panginoon, magkakawalay tayo. Pero nawa, yung pananampalataya kay Kristo, huwag mawawalay sa ating mga buhay. At yung pagmamalasakit sa iba ay dapat nating ipakita o ipadama, lalo tigit sa mga nangailangan. Ito ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng Romans sa buhay ng mga hintil. Yung pagmamalasakit nila sa bayan o sa simbahan ng Jerusalem. Amen. So, ika-4 na sinasabi ni Pablo. Alam nyo, ito yung isang bagay, sabi ko, parang conclusion ni Pablo ito mula sa series 1 hanggang series 12. No, yung conclusion ni Pablo, para ito sa series ng Romans 15 hanggang 16. So dito, makikita naman natin sa Romans 16 verse 1 hanggang 27. So ito yung pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya. No? Ayan, pagkakaisa ng all believers. Sa Romans 16 verse 1 hanggang 27. Alam niyo po, dito binanggit yung mga tao na iniwan ni Pablo. Dinaanan ni Pablo sa kanyang pangangaral na mabuting balita. At nakita ni Pablo yung kanilang katapatan din ng paglilingkod sa Diyos at kung paano din sila naging instrumento ng Panginoon para sa kapurihan ng dakilang Diyos. At si Pablo, hindi niya iniwan ang isang simbahan na hindi naging instrumento yung iba. Amen. Dito nakita ko nung binabasa namin ito. Tingnan niyo po yung Romans 16 verse 1. Ang sabi niyang ganon, ipinakilala ko sa inyo si Pebe, kapatid natin siya. Okay siya. Nag-serve siya sa church ng Caesarea. Wini-welcome ninyo sa Panginoon kung paano wini-welcome ang isang Christian. Kaya mga mga aser, malaking blessing pala kayo sa simbahan.
Pagpatuloy niyo yan. Nakasulat sa Biblia, nag-serve, nag-welcome. Amen? Bihira yung sa church namin nag-welcome. Pero sa simbahan na kinagis na natin, sa ginagalawan natin, maraming kapatid tayo sa Panginoon na wine-welcome. Alam niyo po, baka pagdating ng araw, sabihin sa inyo ng mga anak, alam niyo yung nanay mo, natutuwa ako, nagbe-bless ako kasi wine-welcome kami sa church ninyo. Di ba? Mahirap yung may umakyat. Hindi ako wine-welcome nung ate ko, nung nanay mo, hindi ako wine-welcome. Parang ang sakit naman. Pero dito, sabi ni Pablo, napakasarap na alalahanin. Sabi niya si Pebe, sabi niya ganon, wine-welcome ninyo sa Panginoon kung paano wine-welcome ng ang isang Christian, tulungan ninyo siya sa abot na makakaya ninyo. Kasi, sabi ganon, marami siyang natulungan at isa na ako doon. Pero si Pablo, wine-welcome sa church. So, napakahalaga nun, yung pag-welcome sa church. Kahit hindi tayo siguro usher. Dahil parte tayo ng simbahan, i-welcome natin yung mga bagong dinadala ng Diyos. Amen. Kaya, bless kami sa mga usherette na wini-welcome nila ang mga taong inaakyat ng Diyos sa lugar na to. Di ba? So, napakasarap. Alalahanin ang pangalan. Gusto nyo ba yon? Alalahanin ang pangalan ninyo? No? Sabi ni Pablo, di niya nakilala, dinaan niya na to. At meron pa rito siyang naalala, sinasabi niya rito, sino nakakaalala kay Priscilla at si Aquila? Sa Book of Acts. Di ba? Nagpapasalamat si Pablo sa buhay ni Aquila at Priscilla. Si Aquila at Priscilla, ano kanilang naging hanap buhay? Magtayo gumawa ng tent. Diba? So physically, trabaho, nagkaroon ng pagpapala, naging instrumento. At isa sa nakatutuwa kay Aquila at kay Priscilla, sa isang tao na napakatalino, nag-aral, pero hindi alam ang salita ng Diyos. Alala niyo yun? Yung sinasabi niya na nag-aral ako, lumaki sa bayan ng Alexandria. Sino yon? Si Apollos, di ba? Nagpipreach, pero sabi ni Aquila, tsaka ni Priscilla, isinama sa bahay, ipinahayag ang mabuting balita ng Diyos ang tamang daan. Hindi yung tamang daan na yung tamang daan. Ito, baka lipat kayo itong bukas. Wow, hindi yung tamang daan. Ito ang Biblia na tinutukoy natin. Di ba? Si Priscilla, pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Roma na ginamit ng Diyos na nakakilala ang isang tao na punong-puno ng karunungan at kaalaman, pero yung kaligtasan mula sa Diyos, hindi niya alam. Buti na lang, sabi mo sa katabi mo, buti na lang, may lingkod ang Diyos. Ha? Si Priscilla, si Aquila, nakakilala sa Panginoon, sila yung mga taong itinaboy na emperor, si Emperor Augustus, di ba? Nagkaroon ng na patasikin lahat ng mga Hudyo sa kanyang lugar. At doon nakilala ni Pablo ang mag-asawang ito. At dahil si Pablo ay lingkod ng Diyos, naglilingkod ng wagas, dahil pag-ibig ng Diyos ay tapat. Nakakilala si Priscilla at si Aquila. At ginamit din ni Priscilla at ni Aquila yung mensaheng narinig nila kay Pablo. Kaya si Apollos, pagbalik sa simbahan, ipinapangaral na si Kristo. Hindi na yung kanyang natutunan, hindi na yung kanyang karunungan. Kaya ingat sa mga taong marurunong, pero hindi naman si Kristo ang ibinabahagi ng pananampalataya. Ingat sa mga taong mahuhusay magsalita, pero hindi naman si Kristo ang sentro sa kanyang buhay. Mas mainam na yung mga gumagawa lang ng napakahirap na trabaho na hindi maaaring nagtapos ng pag-aaral, pero na makakilala kay Kristo, mas ipinamuhay ang mabuting balita ng kaligtasan. At hindi inisip ang kanilang katatayuan sa buhay, kung sila man ay mataas na pinag-aralan o hindi. Alam niyo po isang kwento.
Dati, ang pinupunta lang namin yung ETS, no, yung, ano tong ETS na to? Asian Theology School, no? Seminar. Nung araw, puro bookbind eh. Kakapal ng bookbind, mga New Testament survey, mga ano, yan, mga ganun klase nung araw. Tapos, isang araw, gusto kong mag-inquire sa Bible School. Nakita ko yung Bethel Church sa Valenzuela. Nagsadya ako at nag-inquire ako. Nung pagdating ko doon sa gate, sabi ko, sir, pwede ako mag-inquire? Saan po? Sabi ko, oh, sige, meron po dito. Pwede po ba kayo? Ay, ako, sir. Holiday ho ngayon. Mabira, holiday pala. Nilakad ko pa. So, binata pa ako noon, wala pang ganong hanap buhay, so lakad-lakad lang, pero mali pala ang aking. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa kanyang biyaya at tabag, maraming lingkod ang Diyos na naging instrumento para maipaliwanag ang mabuting balita ng kaligtasan. At pasalamat tayo sa Diyos dahil nagiging instrumento tayo ng Panginoon sa kanyang kadakilaan at kabutihan. Nawa, magpatuloy ito na paglilingkod natin sa Diyos hanggang wakas. At hindi tayo dapat malimitahan, nag-aral man o hindi. Ang mahalaga, sino ang tinanggap mo sa iyong puso? Anong mabuting balita ang narinig mo ng kaligtasan na pinapamuhay mo ngayon at nagbibigay ng katagumpayan sa iyo? At sino ang nangako sa iyo ngayon mula sa banal na kasulatan na merong buhay na walang hanggan at pagliligtas ang Diyos? Ganito ang ginawa ni Priscilla at ni Aquila. Kaya sabi ni Pablo, sa mga taga-Romans, chapter 16, na binabasa natin, ang sabi niyang ganon, tuloy natin, pakisabi, hello kina Priscilla at Aquila, nakasama ko sila na nagsaserve kay Christ Jesus. Inilagay nila sa panganib ang buhay nila para sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanila, pati na rin sa lahat ng mga churches ng mga Gentiles. Pakisabi rin, hello sa church na naggagather sa bahay nila. Hello din sa kaibigan kong si Epenetus. Siya ang unang naniwala kay Christ sa Asia. Ikumusta ninyo ako kay Mary, hindi ito yung ating nakilala na may sinasamba. Nag-serve siyang mabuti para sa inyo. Ikumusta nyo din ako kina Andronicus at Hunya, mga kapwa ko Jews, nakasama ko sa kulungan. Biro mo, kilala sila ng mga apostol at una sila naging Christian kaysa sa akin. So, doon pa lang pala, sa panahon meron ng mga tinatawag tayong, ba tawag nito? Jail ministry, no? So, kaya mo natin magkaroon ng jail ministry. Baka sa gate pala ng mga jail, matakot na tayo. Kasi inispagad natin, mga kriminal yung pupuntahan. Pero ito, si Pablo, nagpapasalamat sa mga taong ito dahil sila ay nakakulong, pero sila ay unang nakakilala sa Panginoon. Naging katulong ni Pablo sa kanya, paglilingkod sa Panginoon. No? Maraming ginawa, servant ng Panginoon, ang mga taong ito. No, si Epelis, tapat na Diyos. Si Narcissus, Christian family niya, naglilingkod din sa Diyos. Si Tryphena at si Tryphosa, servant din ni Lord. At si Persis, maraming nagawa sa Panginoon. Ito yung mga taong binabanggit ni Pablo na naglingkod sa Diyos hanggang wakas. Amen. Naglingkod sa Panginoon, hindi natapos ang kanilang paglilingkod sa Diyos na kahit na sila iniwan ng lingkod o ng disipulo ng Panginoon, nagpatuloy ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At isa si Tertius, ang writer ni Paul na sumulat ng Book of Romans. Hindi si Pablo ang sumulat ng Book of Romans. Sabi ng Bible, tingnan natin, ikumusta, verse 21, kinukumusta tayo ni Timothy, kasama ko sa trabaho, si Lucius din, sina Jason, yung mga kamag-anak,
si Sosipater, at mga kamag-anak ko. Ako, si Tertius, at ako ang tagasulat ng letter na ito. Amen. May writer si Paul. May tagasulat si Paul. Kaya yung Book of Romans, lahat sinasabi ni Paul, sinusulat lang ng kanyang kapwa manggagawa sa Panginoon. Sabi ganon, hilos sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo ay pwede maging instrumento ng Panginoon. Maglilingkod tayo hanggang wakas. Kaya, ang sabi ni Pablo sa verse 25, tayo tumayo.